Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Itinaas ni Ye Changqing ang kanyang kamay kay Tan Tai Ching Shui at sinabing, ang teorya ng musika ay nagmumula sa puso. Kaya't ang diwata ay pwedeng sumunod lang sa iyong puso. Pumayag naman si Q ng may pag-iling, dahil pinayagan na siya ng brother, marahang hinawakan ni Tan Tai Ching Shui ang instrumento, pagkatapos ay naupo at naisip sa sarili, ang mga banal na sandata ng mundong ito ay nahahati sa iba't ibang kategorya. Mga sandata ng immortal, mga artifact ng Dao, mga sinaunang kayamanan, mga espiritual na kayamanan, at marami pang iba. Karaniwan, ang isang sekta ay may isang artifact ng Dao na itinuturing na isang mahalagang kayamanan, samantalang ang mga sandata ng immortal ay bihira at umiiral lamang sa sinaunang alamat. Ang ganitong mga bihira at mahalagang kayamanan ay napakakaunti sa mundong ito, mga bagay na maaaring makasalubong ngunit hindi sinasadya, hindi inaasahan na makakita ng isang sandata ng immortal sa maalamat na lugar na ito, at ang enerhiyang Dao sa instrumentong dekwerdas na ito ng dakilang Panginoon ay talagang siksik, higit pa sa karaniwang sandata ng immortal. Nang pumutok si Tan Tai Ching Shui ng isang nota, sumayaw ang enerhiyang Dao kasabay ng tunog ng kwerdas, na naging dahilan upang manginig ang kanyang maliliit at maselang kamay dahil sa tuwa. Si Ye Changqing, habang pinapanood ang eksenang ito, nahirapang maintindihan at ikiling ang ulo sa pagtataka. Matapos tugtugin ang instrumento, lumingon si Tan Tai Ching Shui kay Ye Changqing at may paggalang na sinabi, ang pangalan ng inyong lingkod ay Dan Tai Ching, kung hindi kayo magagalit, tawagin na lang ninyo ako ng Ching. Nang makita ito, napangiti si Ye Changqing nang may kasiyahan at gumalaw na parang bumubigkas ng isang tula. Kaluskus ng mga dahon sa labas ng tarangkahang Tai Isha. Namumukadkad ang mga bulaklak sa tabi ng ilalim ng liwanag ng buwan. Humanga si Ye Changqing sa pangalan, pinuri ito, at nagpahayag sa harapan niya, umaasang mapabilib siya sa kanyang pagiging Ginoo, pero mabilis na sumalpok ang realidad nang lingunin siya nito at sabihin, paumanhin, nakatatanda, maaari na ba akong magsimula? Naging kulay abo ang mukha ni Ye Changqing dahil wala siyang maintindihan, wala siyang pakialam sa kahit ano, sabi niya, at pagkatapos ay magalang na inanyayahan si Tan Tai Ching Shui na tumugtog ng musika. Sinimulan ni Tan Tai Ching Shui ang mga unang nota, lamambing at hamaba ang tunog. Bawat melodiyang tinugtog ni Tan Tai Ching Shui ay maayos, at nang marating ang koro, sumabay siya sa pagkanta sa musika, nagpapahayag ng masiglang damdamin. Matapos tumugtog, masiglang nagtanong si Tan Tai Ching Shui, nakatatanda, ano po ang masasabi ninyo? Pero ang naging tugon lang niya ay isang kilos ng pagkakamot sa baba at pagsabing, hindi masama, katanggap-tanggap lang. Ang tuwirang sagot na ito ay nagpangyaring mamatla ang mukha ni Tan Tai Ching Shui na para siyang sinampal at nasabugan ng malamig na tubig. Sinabi niya ng patuyan, katanggap-tanggap lang, kung gayon, gagamit ako ng 10 beses na pagsisikap upang makita kung ano ang magiging puna ng nakatatanda. Sa 10 beses na pagsisikap, sinimulan ni Tan Tai Ching Shui na mabangis na paikutin ang kanyang mga kamay sa isang bagong pyesa. Habang tumutugtog siya lalo, bumibilis ang kanyang mga galaw na tila siya ay nagre-remix ng musika. Nang makita ang pagbabago sa kanyang pagtugtog, nagulat si Ye Changqing at nagsimulang pumalakpak at pumuri sa kanya. Si Tan Tai Ching Shui ay tumutugtog ng piano nang may labis na kasiyahan, tila siya ay sumasanib sa musika. Nang matapos siya, naisip niya sa sarili, kaya nakilala na ng dakilang Panginoon ang aking talento. Matapos ang pagtatanghal ni Ching Shui, pumalakpak din siya at pinuri siya, sinabing, ang musika ay kaaya-aya, nakahipo ito sa puso ng mga tao, gayunpaman, may ilang di kasakdalan, ngunit bihira ang pagtatanghal, nang matanggap ang papuri, labis siyang nagalit na para siyang kumukulo ang dugo. Pagkatapos, sinabi ni Ye Changqing kay Ching Shui ang isa pang nakakatakot na kwento, na inilarawan nito bilang isang bangungot. Sinabi niya, may nakilala akong isang babae na nag-aangking pianista, pero ang musikang tinugtog niya ay nagpasindak sa akin, ang takot ay tunay na nakakatakot, ang imahe ng prinsesang tumutugtog ng piano ay parang isang musikal na kalamidad. Tiningnan ni Ye si Ching Shui at itinaas ang kanyang dalita. Sabay sabi, kumpara kay Ching Shui, ang babaeng iyon ay mas bihasa pa, kaya nanginginig siya ng buong buo. Naisip niya sa sarili, paano niya ako maihahambing sa isang tulad niyang bastos sa musika? Kailangan niyang pigilan ang sarili kung hindi ay nasampal na niya ito,
Pagkatapos, mariing ipinilig ni Tantay Chingshui ang kanyang ulo at mahinahong sinabi, hindi tama yun. Ang mga salita ng dakilang Panginoon ay tiyak na may mas malalim na kahulugan. Dahil sa kaisipang ito, lumapit siya at nagtanong, limitado ang kaalaman ni Chingshui, kaya maaaring may mga pagkukulang, sana'y gabayan ninyo ako ng higit. Magalang at masigasig siyang nagpakita kay Ye Changqing na ang kilos ay kapwa magalang at matino, sabay sabi, sana'y gabayan ako ng dakilang Panginoong Ye. Bago pa man makasagot si Ye Changqing, naalala niya ang payo ng kanyang banal na guro, minsan ay binalaan siya ng kanyang guro. Ang Panginoon ay isang taong may maraming karanasan at halos lahat ng bagay sa mundong ito ay kanyang naranasan. Dapat mong tandaan ito sa landas ng paglinang ng mahiwagang tunog. Kailangan mong lampasan ito, maliban na lang kung ayaw mo. Gayunpaman, hindi niya alam na ang kanyang guro ay tinagurian ng kanyang mga kasamahan bilang isang walang saysay na dakilang Panginoon ng panitikan. Ang eksperto ay nagsalita sa napakalabong wika upang magpakitang gilas, at hindi naiintindihan ng mga alagad kaya naisip nilang ito ay malalim at makahulugan. Si Tantay Chingshui naman ay palihim na naisip, kaya kaya ng dakilang Panginoong Ye na magsalita ng mga salita ng karunungan na higit pa sa banal na guro. Sa sandaling ito, nag-atubili rin si Ye Changqing at sumagot, ang pagtuturo ay hindi para sa akin ang humusga. Pero iba-iba ang pagkaunawa ng bawat tao sa musika, kaya ang mga pananaw na nakukuha sa musika ay iba-iba rin. Ang mga salitang binigkas ni Ye Changqing ay nagpatahimik kay Tantay Chingshui at bulong niya, Panginoong Ye, nakakapagsalita siya ng mga salitang higit pa sa banal na guro. Ang mga salita ng guro ay parang maliit na lawa, samantalang ang mga salita ng dakilang Panginoong Ye ay parang magagandang bundok, isang malawak at malalim na pakiramdam na hindi kayang abutin. Nakita ni Ye Changqing na hindi siya normal kaya nagbawas siya ng lalamunan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na natatandaan na niya ang kanyang piyesa sa kanyang puso. Pagkasabi noon, naglakad siya patungo sa kanyang sariling instrumento, at pagkaupo niya, sinabi niya, susunod, hayaan ninyong tumugtog ako ng isang piyesa para sa ating Tantay Chingshui upang makita niya ang pagkakaiba sa pagitan ko at niya. Nang marinig ang mga salitang ito, mabilis at magalang na tumugon si Tantay Chingshui, Opo, dakilang Panginoon. Si Chingshui ay mapagkumbabang nakikiusap na makinig gamit ang kanyang mga tainga. Sa loob niya, may nararamdaman siyang parang isang marahas na pagsabog ng bulkan, hindi maipaliwanag, ipinagkakatiwala mo ang inisyatiba ng interpretasyon sa aking mga kamay. Ito ba ang espesyal na paraan ng naliwanagang dakilang Panginoong Ye? Ang mga kamay ni Ye Changqing ngayon ay nakapatong na sa kwerdas ng instrumento. Ang unang nota na tinugtog ni Ye Changqing ay nagdulot ng masiglang enerhiya ng Dao upang magkaroon ng anyo. Nasaksihan ng eksenang ito, tila may naramdaman si Tantay Chingshui, ang mga kwerdas ng instrumento ay umugang kasabay ng malawak na daan, bawat tunog ay lumilikha ng enerhiya ng Dao, ang musika ay nagpapatahimik at nagpapakalma sa puso ng mga nakikinig na parang sila ay nasa ulap, nakasakay sa isang tagak na lumilipad papunta sa langit. Matapos tumugtog si Ye Changqing ng isang piyesa, pinyunas niya ang pawis sa kanyang noo at sinabi, ang piyesang ito ay mas mahirap kaysa sa naisip ko. Nang tingnan niya si Tantay Chingshui, nakita niya itong nakaabot ang kamay, hindi na bago sa kanya ang eksenang ito, dahil ang mga dumating dito ay hindi gaanong naiiba sa babaeng ito. Ang kanilang pagkamulat ay tunay na nakakatakot. Nang makita ito, sinabi niya, tama na, masarap magkaroon ng pananaw, mabuti na yun, maaaring ituring na may kakayahang magturo. Mabilis ang takbo ng panahon na parang asong tumatakbo sa parang, sandali lamang, may isang halimuyak na lumipas. Sa sandaling ito, nagising din si Tantay Chingshui, namangha siya na nagkaroon siya ng pananaw, ang kanyang mga puntos ng karanasan ay tuluyang dumami ng husto, agad niyang napansin si Ye Changqing na nakaupo sa kabilang panig na umiinom ng tsaa, ang kanyang mukha sa sandaling ito ay may bahid ng takot dahil sa antas ni Ye Changqing sa aspeto ng mga batas ng tunog, para sa kanya. Ito ay parang pagkakaiba ng langit at lupa, malalim at hindi mahulaan. Pagkatapos ay nagmuni-muni si Tantay Chingshui, marahil ay matutulungan niya akong malutas ang pinakamalaking misteryo sa aking puso, na mula pagkabata, sumali na si Chingshui sa banal na lupain, Ziqing, at sinimulan ang landas ng pagsasagawa ng mga batas ng tunog. Ang eksenang iyon ay nananatiling hindi malilimutan para sa kanya. Ang patnubay ng guro at ang pag-aaral kasama ang mga nakatatandang kapatid sa banal na lupain. Noong panahong yun, lahat ay pumupuri sa akin bilang isang henyo na may pambihirang talento sa landas na ito. Lahat ay pumupuri,
humahanga sa aking mga talento. Ngunit isang araw, dumating ang aking kamulatan. May hawak na piano book si Tantay Chingshui na nagngangalang Hofan, natagpuan niya ito sa yungib ng isang dakilang makapangyarihang tao na yumao na, sa tuwing sisimulan niya ang pagtatanghal, hindi niya kayang pasanin ang tuntunin ng Dao na nakapaloob sa piano book na yun, hindi mabilang na beses na siyang sumubok, ngunit hindi pa nagtatagumpay. Kung ilalabas niya ang piyesang ito ng Hofan, may mas matapang na hangarin si Chingshui. Naisip niya sa sarili, kaya ano kaya ang magiging reaksyon ng dakilang Panginoong Ye kung makikita niya ang sheet music na ito? Dahil sa kaisipang yun, nagpa siya si Tantay Chingshui na kumilos kaagad, lumapit siya kay Ye Changqing at sinabi, "Dakilang Panginoong Ye, ang piano book na ito ay matagal ng problema ng inyong lingkod sa loob ng maraming taon, maaari ba akong humingi ng iyong patnubay?" Nang marinig ang kanyang pakiusap, hindi nagatubili si Ye Changqing na kunin ang piano book at nagtanong, ang piyesang Hon ba na ito ay talagang napakahirap. Habang si Ye Changqing ay nag-iisip tungkol sa piano book, nagpakita ng kaseryosohan si Tantay Chingshui, ang mga nakakaunawa sa teorya ng musika ay kayang unawain ng score, ngunit pagdating sa pagtatanghal, kahit isang tutor ay hindi ito magawa, lalo na, siya ay lalamunin ng isang napakalakas na atake mula sa loob dahil ang score ay naglalaman ng nakakatakot na tuntunin ng Dao. Nang dumating sa puntong ito, hindi napigilan ni Tantay Chingshui na manginig ang kanyang katawan. Nang marinig ang mga salita ni Chingshui, naunawaan ni Ye Changqing ang kahulugan sa likod ng mga ito, at hindi siya nagulat. Lumingon si Ye Changqing kay Chingshui at sinabi, "Kung hindi ako nagkakamali, ang autor ng aklat na Hofan na ito ay isang babae." Nang gilala si Tantay Chingshui at sumagot, "Opo, ang taong nakatira sa yungib na yun ay isang diwata nga." Pagkasagot, masiglang naisip ni Tantay Chingshui, tunay nga, ang dakilang Panginoong Ye ay sapat na ang isang sulyap upang mahulaan na ang autor ay isang babae, talagang idolo ko. Makalipas ang ilang sandali, tiningnan ni Ye Changqing ang pabalat ng libro sa loob. Iniisip, paano makakasulat ng napakagandang mga titik ang isang lalaki? Pagkatapos ay sinabi ni Ye Changqing kay Tantay Chingshui, "Tutugtugin ko na para sa iyo ang piyesang ito." Nagulat si Chingshui, kaya naman bahagyang umiling si Ye Changqing sa kanya. Marahang sinabi ni Chingshui, "Abala ko po ang dakilang Panginoon." Sa puntong ito, malapit nang pumutok si Ye Changqing ng kwerdas at naisip sa sarili, kahit na komplikado ang piyesang ito, hindi ito magiging mahirap para sa akin dahil sa larangang ito kami ang kampyon. Pagkatapos ay sinimulan niya ang unang melodya, kaagad pagkatapos noon, pumasok si Ye Changqing sa eksena ng pyesa, ang umaagos na enerhiya ay umiikot sa kanyang paligid, si Tantay Chingshui sa kanyang likuran ay nakaramdam din ng bigat ng malawak na daang ito, nasindak siya sa napakalaking kapangyarihan na nagmumula pa lamang sa pagtugtog ngunit taglay ang gayong kalaking kapangyarihan. Sa sandaling ito, pumasok si Ye Changqing sa ibang eksena ng pyesa. Patuloy siyang nagpapalit ng mga eksena kaya lalong naging buhay na buhay ang enerhiya, naramdaman ni Tantay Chingshui ang mga sinag ng enerhiya na nagdadala ng melodya, nagkaroon din siya ng pananaw para sa kanyang sarili, makalipas ang ilang sandali, nagpanik siya dahil napagtanto niya ang pagbabago sa kanyang sarili habang pinakikinggan ang musikang ito, hindi na nakatayo ng matatag ang kanyang mga paa, ang kanyang katawan ay umaalingaw sa tunog ng kwerdas na patuloy na nanginginig. Namula rin ang mukha ni Chingshui at mabigat ang kanyang paghinga. Hindi matatag ang kanyang kalagayan, kaya naisip niya na nais ng dakilang Panginoong Ye na ipasa sa kanya ang malawak na enerhiya ng musikang daan sa pamamagitan ng piyesang ito. Sa sandaling ito, lalong lumakas ang pakiramdam na yun, naramdaman ni Chingshui ang isang bagay na sumisidhi sa kanyang katawan, hindi na niya ito napigilan pa, bumitaw siya ng malakas na hiyaw, at kaagad may lumitaw na isang nakasisilaw na dilaw na bulaklak ng lotus. Ang lotus na ito ay lalong kumikinang at naglalaman ng esensya ng Dao. Mula sa loob ng bulaklak, may nagsimulang dahan-daang bumukadkad. Makalipas ang ilang segundo, sa gitna ng bulaklak, may isang bagay na nagkatotoo, anyong isang maliit na bata, tulad ng isang bagong silang na sanggol, na naglalabas ng madilim na sinag ng Dao. Nang gilala si Tantay Chingshui nang mapagtantong ang maliit na bata ay ang kanyang inisyal na Yuan Ying, hindi niya napigilan ang kanyang emosyon, naaalala kung paano sa pakikinig lamang sa dakilang Panginoong Ye na tumugtog ng zither, nagawa niyang palapat ang kanyang Yuan Ying at biglang pumasok sa Yuan Ying realm. Nang makita ang figura ni Ye Changqing, hindi napigilan ni Tantay Chingshui na katakutan ng napakalaking kapangyarihang ito.
Lumipat sa hilagang ilang ng Iceland, lupain ng mga demonyo, ang tugtog mula sa zither ni Ye Changqing ay maririnig pa rin na umaalingaw sa hilagang bahagi ng kontinente. Biglang may lumitaw na isang sandata at tumama sa mga miyembro ng angkang demonyo na nanghuhuli ng halimaw na demonyo, sabik na makuha ang kanilang biktima. Nagulat sila nang marinig ang tunog ng isang alpa na nagmumula sa kung saan, may ilang nakakilala sa tunog ng alpa, ngunit hindi alam kung saan ito nanggagaling. Biglang, isang marahas na alon ng enerhiya ang kumalat sa malawak na kalangitan ng yelong kapatagan, na nagpagalaw sa lupa. Nataranta ang angkang demonyo nang yumanig ang lupa at tumama ang kidlat sa isang tumpok ng mga buto, na naging dahilan upang sumigaw ang mga demonyo na iyon ang direksyon ng banal na lupain. Sinabi ng nakatatanda ng mga demonyo na tila sa wakas ay nagising na ang emperador ng demonyo pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan, posibleng dahil sa tunog ng alpa na kanilang narinig. Isang miyembro ng angkang mahika ang tumuro sa tinamaan ng kidlat at nagtanong, ano ang nangyari kanina? Nakatatanda, hindi naunawaan ng ibang miyembro ang ibig sabihin ng pinuno, at naalala ng nakatatanda ang alamat ng pinaka-nakakatakot na emperador ng demonyo na natutulog ng malalim sa dulo ng yelong kapatagan. Kapag siya ay nagising, muling sasakupin ng hukbo ng angkang mahika ang Jiao upang pag-isahin ang mundo. Lumuhad ang matandang lalaki dahil sa gulat, na ikinapanik ng maliit na demonyo sa tabi niya. Taos-pusong ikinuyom ng nakatatanda ang kanyang kamay at ipinahayag ang kanyang saloobin. Sa sandaling magising ang emperador ng demonyo, magwawakas na ang 1000 taon ng pagdurusa ng angkang mahika. Sa magandang lugar ng Desyon, kung saan nakatira ang tribong Yao, ang tunog ng isang zither ay damaloy sa lambak kasabay ng hangin. Ang kaaya-ayang musika ay umabot sa madilim na yungib kung saan nakaupo ang isang misteryosong miyembro ng tribong Yao. Nang marinig ang zither, lumingon siya at tanong sa sarili, sino ang tumutugtog ng zither? Isang figurang kasing bilis ng hangin ang sumugod sa harap ng yungib. Sa malakas na pagsagot, isang grupo ng mga miyembro ng tribong Yao ang nagtipon, magalang na itinikom ang kanilang mga kamay at yumuko sa harap ng figura. May ilang miyembro ng tribong Yao na magalang na lumuhad upang salubungin ang supremong demonyo. At habang sila ay nakatayong nanunood sa kanilang pagganap ng ritual, marahang sinabi ng supremong demonyo, tumayo na lang kayo. Ang babaeng may tainga ng lobo ay humakbang pasulong at itinikom ang kanyang mga kamay. Supremong demonyo, ikaw ay natutulog sa loob ng 1,000 taon, bakit ka biglang nagising? Tumingala siya sa maaliwalas na asol na langit at sumagot, hindi ba't may narinig kayo? Ang dalagang kanina ay pinagpawisan, ay nagsabi, ang inyong lingkod ay nakarinig nga ng tunog ng musika, ngunit naisip ko na ito ay isang normal na awit lamang. Nang marinig ang kanyang pagsasalita, mahinahong ipinagpatuloy ng supremong demonyo, normal, ang awit na ito ay ang maalamat na awit ng bulaklak na pamaypay. Ang kanyang mga salita ay nagpangyari sa kanya na manginig sa kinatatayuan. Ang lalaking may mga kamay na parang oso ay humakbang pasulong ng may pagkagalit at sinabi, supremong demonyo, ano ba talaga ang awit ng bulaklak na pamaypay na ito, at paano ka nito nagambala ng gayon? Naupo ang supremong demonyo sa isang bato at ipinaliwanag sa lahat, ang awit ng bulaklak na pamaypay ay nilikha ng isang mahiwagang babae mula sa isang angkan na may kapangyarihang kapantay ng mga emperador ng demonyo, nilikha niya ito para sa kanyang mangingibig mula sa 1,000 taon na ang nakalipas. Nang marinig ito, ang tatlo ay tumahimik, naguluhan, at sinabi, isang mahiwagang babaeng kayang katulad ang emperador ng demonyo, bakit siya magkakaroon ng mangingibig mula sa lahing mortal? Habang sila ay nakikinig, hindi makapaniwala ang maliliit na demonyo at bamulong, paano magmamahala ng tao at demonyo.